MA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Makibahagi sa mga may init na isyong hatid ng Eyewitness, kaakibat ang 4G Antioxidant Capsule at Arthrisin. Ang photography ngayon, parang ano yan everybody's paparazzi. Halos lahat ng tao ngayon may camera sa kamay nila. Ibang-iba yung nagiging mentality ngayon ng mga nag-shoot. Dati kasi iilan lang yung may camera eh. Kunyari, sa isang grupo, isang barkada, isa, dalawa lang sa inyo yung may camera. Di ba? Kaya yung picture taking, sandali lang. Eh ngayon, lahat ng tao ngayon nag-shoot. Nung nagtuturo ako sa Ateneo High School, ako'y isa rin aktivista na kumikilos laban kay Marcos. At ang tingin ko sa photography noon ay isa rin siyang instrumento para sa pagreforma ng lipunan. Noong may nakita akong nagrarally na sa harap ng Ateneo, sinut ko yung mga nagrarally at nung binuwag sila ng pulis at kasama yung mga plainclothes ng militar, nandun din ako. Na-shoot ko yung dispersal ng mga rallyista. Gumamit din sila ng tear gas eh. Lumabas lang ako sa kanal nung may narinig akong boses ng babae na sumisigaw na bakit ako? First time ko lang to sa rally, first time ko lang. Nakapitik ako ng isang beses at nakunan ko siya. Matagal nang natuldukan ng diktadurya, pero nitong nakaraang 4 na buwan lang, naganap ang Maguindanao Massacre. Ang pinakamarahas na insidente laban sa mga mamamahayag. Those are my colleagues that died there. Those are people on the ground. And I've always, ang advocacy ko is correspondents, stringers, all these people in the provinces. Yan yung backbone ng journalism ng Philippines. Hindi tayo dito sa Manila. Those people, God, sila yung the best. And then to kill them like that, parang Gestapo, Nazi type na, is really, it hit a nerve in me. Photographers pala yung dalawang driver. Malapit sa puso ni Alex ang Mindanao. Noong dekada 80, bilang isang photojournalist, nagkaroon siya ng pambihirang pagkakataon na makasama sa loob ng 4 na buwan sa Mindanao, ang mga gerilya ng New People's Army. Nakita ko talaga yung struggles ng Mindanao. And siguro even at that naive stage in my life, I realized na malaking aspeto ng buhay natin ay Mindanao. Sa librong Kasama, lumabas ang mga litratong ito ni Alex. Sa kanyang obra, naging tao ang mga gerilya, nagigitara, nagliligawan, nagluluksa. Ngunit meron ding karahasan. Dahil sa mga litratong ito ng isang pagpatay ng di umanong informer sa kamay ng NPA, pinakumpiska ng hukbo ang halos lahat ng libro. At ngayon, pati si Alex, wala na ring kopya. The only reason I will allow that my name will be used for the book
is that we show the execution. Kasi people already knew that I had those pictures. So if I did not use those pictures, masisira naman yung credibility ko. Sinurpresa ko si Alex. Nakahanap din kami ng kopya ng kasama. Mindanao sa'yo, yung Cordy kay Lenny. Parang silhouette na he really became a close friend of mine. And then later on, nung nalaman ko, namatay na rin siya. Namatay siya sa enkwentro. Bait yun, si Alpi. He was a squad leader. Ang librong kasama ang kauna-unahong koleksyon ng mga litrato na nanalo ng National Book Award sa Pilipinas. Although I was sympathetic to their cause, that, I was there as a journalist. Are they gonna put that on TV? Bukod sa pagiging premyadong photojournalist, isa ring abalang ama si Alex. Mas nagiging careful ka na. Yung chances na tinitake mo before, medyo binabawasan mo ng konti rin. I mean, in terms of yung dangerous assignments, mga ganun. Pinipili na. Oo, pero, well, actually, totoo yun, pero at the same time, hindi rin eh. May instinct ako ng photographer eh. Kung tatakbo ako, kung lalayo ako, hindi ko na makukuha yung action. Ganun lang yun. Maaring may pagka-naive o inosente ako noon, hindi ko namalayan na maaring madamay ako sa pag-aaresto. Bata pa kasi ako noon eh. Ano lang ako noon, early 20s lang ako noon. Yung lalaking naka-green doon sa litrato na nakatalikod, nakatingin doon sa kinukunan ko. Pagpitik ko, yon lumapit na sa akin at ako na yung inaresto. Sa trabaho ng isang photojournalist, mga mata ang pinakamahalagang puhunan. Pero paano kung nabulag ang isang mata?